Sa bawat barya na naiiwan sa ating bulsa, may kuwento ng kabutihan na minsan nating ibinahagi at minsan nakalimutan na ng panahon. Pero ang totoo, walang kabutihang nawawala. Tulad ng alon sa dagat, umaalis man ito sa pampang, babalik at babalik din. Dala ang biyayang minsan nating ibinigay. Ito ang kwento ng isang matandang lalaki at ng batang minsang kumapit sa pag-asa. Isang barya lang ang naging saksi. Pero ang halagang dala nito, higit pa sa ginto. Ito ang barya sa bulsa. Isang paalala na ang kabutihan kapag itinanim ay tumutubo ng walang hanggan. Mainit ang araw noon. Sa gilid ng kalsada, may isang batang nakaupo. Marumi ang damit at payat na payat. Sa kaniyang mga mata, halata ang gutom. Hindi lang sa tiyan kundi pati sa puso. Lumapit siya sa mga dumaraan, may hawak na lata at mahinang nagsabi, "Kuya, barya lang po." Ngunit sa halip na tulungan, tinaboy siya ng isang lalaki. "Umalis ka nga dyan, istorbo ka." Tumahimik ang bata, nakayuko at dahan-dahang pinulot ang lata. Sa bawat hakbang niya palayo, parang mas lalong humihigpit ang yakap ng gutom. Ngunit sa di kalayuan, may isang matandang lalaki na nakamasid. Ang mga mata niya ay puno ng awa at sa puso niya, tila may boses na bumubulong. Kung hindi ko siya tutulungan ngayon, baka wala nang bukas para sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at kinapa ang bulsa. Doon niya naramdaman ang isang lumang barya. Maliit lang ang halaga nito, pero alam niyang sa tamang kamay, ito'y magiging sagot sa panalangin ng isang bata. Habang nakatayo ang matandang lalaki, marahang hinawakan niya ang lumang barya sa kaniyang bulsa. Isang baryang pilak na ilang taon na niyang dala, na tila wala ng halaga sa iba. Pero sa sandaling iyon, ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pinagmamasdan niya ang bata. Nakaupo pa rin sa gilid ng kalsada, nakayuko at tila nawalan na ng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng sariling katandaan, ngunit mas mabigat ang kirot na naramdaman niya sa puso. Pagdating sa harap ng bata, ngumiti siya ng banayad at sinabi, "Anak, halika, kumain tayo." Nagulat ang bata tumingin, parang hindi makapaniwala na may taong hindi siya tinaboy. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nakakita sa kanya, hindi bilang pulubi, kundi bilang tao. Habang naglalakad silang dalawa papunta sa karinderya, mahigpit na nakahawak ang matanda sa barya sa kanyang palad. Sa isip niya, kung ito man ang huling barya ko, sana ito rin ang maging simula ng bagong pag-asa para sa kanya. Tahimik silang naglakad. Ang matanda, mabagal ang hakbang, habang ang bata naman ay tila nag-aalangan pa ring sumunod. Sa bawat yapak, naririnig ang mahinang tunog ng barya sa bulsa ng matanda. Parang musika ng kabutihang matagal nang nakalimutan ng mundo. Pagdating nila sa karinderya, naamoy nila ang sabaw at ang mainit na singaw ng bagong lutong kanin. "Umupo ka, anak," sabi ng matanda. "Kumain ka muna. Mahirap mag-isip kapag gutom." Tahimik ang bata, nakayuko. Nanginginig pa ang kamay nang abutin ang kutsara. Sa unang subo, parang may gumaan sa kanyang loob. Hindi lang dahil sa pagkain, kundi sa pakiramdam na may nagmalasakit sa kanya. Napatingin siya sa matanda at mahina ang tinig na nagsabi, "Salamat po. Hindi ko po alam kung kailan ako huling nakakain ng ganito." Ngumiti lang ang matanda at sumagot, "Hindi ko kayang baguhin ang buhay mo, anak. Pero ngayong araw, gusto kong maramdaman mong may nagmamalasakit pa rin." Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Walang yaman, walang pulubi. Tanging dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng gutom at kabutihan. Umupo silang dalawa sa pinakasulok ng karinderya. Isang lumang mesa, may gasgas na, pero malinis. Ang mga upuan gawa sa kahoy na tila saksi na sa libu-libong gutom at kwento ng buhay.
Umorder ang matanda. Ate, 2 mangkok ng mainit na lugaw ha. Yung may itlog para mas mabusog. Habang hinihintay nila, tahimik lang silang dalawa. Ang bata, hindi makatingin diretsyo. Parang nahihiya sa sariling kalagayan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang kapayapaan. Parang ang bawat segundo ay ginuguhit ng isang alaala na hindi niya malilimutan. Pagdating ng lugaw, bumalot sa hangin ang amoy ng luya at mainit na sabaw. Ang singaw nito'y parang yakap sa ginaw ng bata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kutsara. Una, maingat. Parang natatakot siyang baka biglang maglaho ang biyayang ito. Kumain ka na, anak, sabi ng matanda, habang marahang tinutulak ang mangkok papunta sa kanya. Napatingin ang bata. Hindi po kayo kakain? Ngumiti ang matanda at marahang umiling. Busog pa ako, anak. Para sa'yo yan. Kailangan mong lumakas. Tumingin lang ang bata sa kanya at may luha ng bumuo sa kanyang mga mata. Sa bawat subo ng lugaw, may kasamang pangarap. Pangarap na minsan ay halos mawala, pero ngayon parang muling nabubuhay. Ang mainit na sabaw ay tila tumutulong sa kanya, hindi lang para mapawi ang gutom, kundi pati ang lamig ng pagkakalimutan. Matagal na siyang hindi tinitingnan ng ganitong may malasakit. Walang nanay, walang tatay. Ang tanging pamilya niya ay ang kalsada at ang bawat gabi ay paligsahan kung sino ang unang makakahanap ng tirang tinapay. Pero ngayong gabi, ibang-iba. May taong bumili ng lugaw para sa kanya, hindi dahil sa awa kundi dahil sa kabutihan. Lolo, mahina niyang sabi, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Wala kang kailangang bayaran, sagot ng matanda, sabay lagay ng kamay sa balikat ng bata. Ang kabutihan, anak, hindi hinahanap ang kapalit. Kapag ibinahagi mo ito, kusa itong babalik sa tamang panahon. Napayuko ang bata, hawak-hawak ang kutsara. Pero po, bakit ako? Ang dami namang mas karapat dapat tulungan. Anak, sagot ng matanda, ang kabutihan ay hindi namimili. Kapag naramdaman ng puso mo na dapat kang tumulong, sundin mo lang iyon. Baka hindi mo alam ang simpleng tulong mo, maging dahilan ng pagbabago sa buhay ng iba. Tumango ang bata, tahimik, habang tuloy sa pagkain. Sa labas, maririnig ang tunog ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa bubong ng karinderya. Ang mga ilaw sa loob ay nagbigay ng gintong liwanag at sa sandaling iyon tila silang dalawa na lang ang tao sa mundo. Pagkatapos ng ilang minuto, naubos ng bata ang lugaw. Halata sa mukha niya ang pag-asa, ang ngiti, at ang pakiramdam ng buhay na matagal nang nawala. Lolo, sabi niya ulit, pwede ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Tumawa ng mahina ang matanda. Hindi mo kailangang alalahanin ang pangalan ko, anak. Ang mahalaga, alalahanin mo ang araw na ito. Kapag kaya mong tumulong sa iba, gawin mo rin. Sa mga salitang iyon, tila may binhing itinanim sa puso ng bata. Isang binhi ng kabutihan na tutubo balang araw sa lupa ng pag-asa at paggunita. Umalis sila sa karinderiya at bago sila maghiwalay, inabot ng bata ang lumang lata na ginamit niya sa paghingi ng limos. Lolo, sabi niya, wala po akong maibibigay. Pero gusto kong sa inyo na lang to. Ngumiti ang matanda at tinapik ang kanyang balikat. Hindi mo kailangang ibigay yan. Ang tunay na kabayaran sa kabutihan ay kapag ibinahagi mo rin ito sa iba. Pagkatapos ay naglakad siya palayo. Ang ulan ay tumigil at ang kalsada ay kumikintab sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang bata, nakatayo lang doon, nakatingin sa papalayong anino ng matanda. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hinawakan ang huling kutsarang ginamit niya, parang alaala ng unang pagkakataon na may nagpakita sa kanya ng kabutihan. Sa labas ng karinderya, may isang
lumang barya na nahulog mula sa bulsa ng matanda. Dinampot ito ng bata at sa ilalim ng liwanag ng ilaw, tila kumikislap ito. Parang simbolo ng pag-asa na hindi kailanman namamatay. Sa gabing iyon, natulog ang bata na may laman ang tiyan at higit sa lahat, may laman ang puso. At sa kabilang dulo ng kalsada, naglakad ang matanda, hawak ang sariling dibdib, habang mahinang ngumingiti dahil alam niyang kahit sa huling yugto ng kanyang buhay, nakapag-iwan siya ng kabutihan sa isang kaluluwa. Matapos nilang kumain, nanatiling tahimik ang bata. Hawak niya ang mangkok at parang ayaw pang matapos ang init na dumadampi sa kanyang mga palad. Sa tabi niya, nakaupo pa rin ang matanda, tahimik ding nakamasid. Sa kanyang mga mata, may lungkot at kabutihang halata kahit walang salita. "Lolo," mahinang sabi ng bata, "bakit niyo po ako tinulungan? Wala naman po kayong makukuha sa akin." Ngumiti ang matanda, isang ngiting may kasamang pagod. Parang ngiti ng taong nakakita na ng lahat sa buhay. "Anak," marahan niyang sagot, "ang kabutihan hindi ginagawa para may makuha. Ginagawa ito dahil alam ng puso natin na tama." Tumahimik sandali. Tila pinakinggan ng matanda ang lagaslas ng ulan sa bubong ng karinderya. "Alam mo, nung bata pa ako, may isang matandang lalaki rin na tumulong sa akin. Gutom din ako noon, walang makain, at gusto ko nang sumuko sa mundo. Pero binigyan niya ako ng tinapay at sabi niya, 'Pag dumating ang araw na kaya mo nang tumulong sa iba, huwag mong kalimutan ang batang gutom sa kalsada.'" Napatingin ang bata. "Kaya po ninyo ako tinulungan. Dahil tinulungan din kayo noon?" "Oo, anak," tumango ang matanda. "At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala ng tinapay na yon. Hindi ko na siya nakita muli. Pero ang ginawa niya ay naging ilaw sa buong buhay ko. Ang kabutihan, parang kandila. Kapag pinasa mo sa iba, hindi nawawala ang liwanag mo, bagkus mas marami pa itong napapailawan." Natahimik ang bata, tila unti-unting nauunawaan ang lalim ng bawat salitang kanyang naririnig. "Pero po, Lolo," sabing muli ng bata, "paano kung wala nang babalik na kabutihan sa akin? Paano kung puro sakit lang ang bumalik?" Marahang tinapik ng matanda ang kanyang balikat. "Anak, kapag gumawa ka ng kabutihan, huwag mong asahan na sa parehong paraan ito babalik. Minsan, ang gantimpala ay hindi pera o pagkain. Minsan, ito ay katahimikan ng puso o ang ngiti ng taong natulungan mo." Tumitig siya sa bata. "Ang kabutihan, anak, ay parang binhi. Kapag itinanim mo, hindi mo agad makikita ang bunga. Pero sa paglipas ng panahon, may lalaking o babaeng mamumulat at tutulong din sa iba dahil sa ginawa mo. At sa ganitong paraan, lumalago ang kabutihan sa mundo." Napayuko ang bata. Pinahid ang luha sa pisngi. "Sana po balang araw matuto rin akong tumulong tulad ninyo." "Darating ang araw na yan, anak," sabi ng matanda. "At kapag dumating, huwag mo nang isipin kung may makakakita. Ang kabutihang totoo ay yung ginagawa mo kahit walang pumapalakpak." Dahan-dahang tumayo ang matanda. Iniayos ang kanyang lumang sombrero at naglakad papalabas ng karinderya. Tumigil siya saglit sa pintuan, lumingon sa bata at nagsabing may lambing, "Kapag kaya mong magbigay kahit wala ka, anak, doon mo mararamdaman kung gaano kakayaman sa puso." Pag-alis ng matanda, matagal lang nakaupo ang bata, nakatingin sa basyong mangkok. Sa ilalim ng ilaw, nakita niya ang maliliit na patak ng lugaw na naiwan. At sa kanyang isipan, tila bawat patak ay paalala ng kabutihan. Kinuha niya ang lumang lata, nilinis ito ng kamay, at sa unang pagkakataon, hindi na niya ito tiningnan bilang lalagyan ng limos. Ngayon ito'y paalala na minsan sa gitna ng gutom at hirap may taong nagpakain sa kanya, hindi lang ng pagkain kundi ng pag-asa. Sa gabing iyon, habang naglalakad siya pabalik sa lansangan, tila mas magaan ang kanyang mga paa.
Ang ulan ay humupa at sa malayo, nakita niya ang buwan na lumalabas sa ulap. Sa kanyang bulsa, inilagay niya ang isang barya. Hindi para ipanghingi bukas, kundi bilang paalala na kahit isang maliit na kabutihan ay kayang magbago ng buhay ng isang tao. At sa kabilang dulo ng kalsada, ang matanda, nakangiti habang naglalakad pa uwi. Tahimik niyang binulong sa sarili, "Salamat Diyos ko." At bago ako tuluyang mawala, naibalik ko ang kabutihang minsang ibinigay mo sa akin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang dalawang kaluluwang iyon ay naghiwalay. Ngunit sa pagitan nila, may iisang aral na bumuo ng tulay. Ang kabutihan na walang hinihinging kapalit ay ang kabutihan na pinakamatagal mabuhay. Lumipas ang mga taon, ang karinderyang minsang pinagtigilan ng maglolo ay nagsara na, pinalitan ng bagong gusali, at ang mga lumang mesa ay nawala na sa alaala ng marami. Pero sa isang tahimik na baryo sa labas ng Maynila, doon nanirahan ang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti at ang kanyang mga kamay, minsang matatag, ngayoy nanginginig na tuwing hawak niya ang tasa ng kape sa umaga. Sa bawat paghigop ng kape, lagi niyang tinitingnan ang langit at marahang bumubulong. Salamat sa isa pang araw. Sa paligid niya, walang anak, walang asawa. Ang tanging kasama niya ay isang lumang aso at ilang halaman sa bakuran. Pero sa loob ng kanyang bahay, may isang maliit na kahon na lagi niyang binubuksan tuwing gabi. Sa loob nito ay may mga alaala, isang lumang panyo, ilang larawan ng kabataan, at isang baryang pilak. Yaon ding baryang inabot niya noon sa batang gutom. Madalas niyang hawakan ito, parang hinahaplos ang isang bahagi ng nakaraan. Sa bawat paghawak, naririnig pa rin niya ang boses ng batang nagsasabing, "Salamat po, Lolo." Minsan, sa katahimikan ng gabi, naiiyak siya nang hindi niya namamalayan. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kakaibang kapayapaan. Alam niyang kahit wala na siyang pamilya, may naiwan siyang mabuting alaala sa mundo. Siguro, sabi niya minsan sa sarili, hindi ko man naabot ang mga pangarap ko noong kabataan. Pero kung sa kabutihan ako, tatandaan ng isa man lang na tao, sapat na yon. Sa tuwing bumabagsak ang ulan, lumalabas siya sa veranda at pinagmamasdan ang mga patak. Ang bawat patak, parang taon na dumaan, mabilis, malamig, pero nagiiwan ng marka. Madalas niyang isipin kung ano na ang nangyari sa batang iyon. Buhay pa kaya siya? Natupad kaya ang mga pangarap niya? Pero sa halip na panghihinayang, ngiti ang sumasagot sa kanyang mukha. Hindi ko na kailangang malaman, sabi niya. Ang kabutihan, kapag ibinigay mo, hindi mo na kailangang habulin kung saan ito pupunta. Dahil tiyak akong kung saan man siya naroon, dala pa rin niya ang aral ng isang mangkok ng lugaw. Ngunit dumating din ang mga araw ng panghihina. Lumabo ang kanyang paningin, humina ang kanyang paghinga. Minsan sa pagitan ng paggising at pagtulog, naririnig niya ang mga alon ng alaala, boses ng bata, tunog ng ulan, at halakhak ng mga taong dumaan sa buhay niya. Sa ganitong mga sandali, tinatanggap niya ng buong puso ang pagdating ng katandaan. Ganito pala ang pagtanda, bulong niya. Tahimik, ngunit puno ng mga kwentong gusto mong alalahanin muli. At sa bawat hinga, ramdam niya na unti-unting bumibigat ang katawan, pero gumagaan ang loob. Sapagkat sa puso niya, malinaw pa rin ang isang bagay. Ang alaala ng batang minsang nagpasalamat at ang baryang matagal na niyang tinatago bilang paalala na kahit isang simpleng gawa ng kabutihan, kayang magtagal ng higit pa sa isang buhay. Sa huling bahagi ng araw, habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, tinanaw ng matanda ang kalangitan at mahina niyang sinabi, "Kung bukas ay di na ako gigising, sana
may batang marunong pa ring magbahagi ng lugaw. Sa sandaling iyon, ang hangin ay dumampi sa kanyang mukha at tila boses iyon ng Diyos na bumubulong. Hindi nasasayang ang kabutihan, anak. Isang umaga, nagising ang matanda na may kakaibang bigat sa dibdib. Hindi niya agad ininda. Inisip niyang baka pagod lang o malamig ang hangin. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, lalong bumigat ang kanyang paghinga. Ang kamay na dati kayang magtanim at maghugas ng tasa, ngayon nanginginig at mahina. Umupo siya sa lumang silya sa labas ng bahay, pinagmamasdan ng mga dahon na nalalagas. Ganito pala pag tumatanda, bulong niya. Unti-unting bumabagal ang mundo pero mas mabilis mong naririnig ang tibok ng sariling puso. Sa katahimikan ng umagang yon, tinawag niya ang kapitbahay na madalas dumalaw, isang binatang tindero ng isda. Iho, baka pwede mo akong samahan sa health center. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Agad siyang tinulungan ng binata at nang marating nila ang ospital, sinalubong sila ng malamig na hangin at amoy ng gamot. Ang mga ilaw ay puti, nakakasilaw. Ang mga taong dumaraan ay abala. Bawat isa may kanya-kanyang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Inilagay siya sa stretcher at habang inilalayo siya sa pinto, natanaw pa niya ang langit sa labas. Kulay abo, tila papalubog ang araw. Sa isip niya sumagi ang isang tanong. Ito na ba ang huling araw ko? Sa silid ng ospital, nakahiga siya nakakabit sa dextrose at ang tunog ng makina sa tabi ng kama ay parang metronome ng mga alaala. Sa bawat beep, bumabalik sa kanya ang mga sandaling nakalipas. Ang batang tinulungan niya, ang lugaw, ang ngiti, ang salitang, "Salamat po, Lolo." Napangiti siya sa gitna ng sakit. Kung ito man ang huli kong gabi, salamat at nakagawa ako ng isang bagay na may saysay. Ngunit habang nakapikit siya, narinig niya ang pinto ng silid na marahang bumukas. May mga yabag na lumapit, magaan, tiyak, parang hakbang ng taong sanay sa ospital. Lolo, sabi ng isang tinig, malambing, ngunit may autoridad. Ako po ang bagong doktor na naka-assign sa inyo. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa mukha ng lalaking nakaputi. Bata pa ito, maamo ang ngiti, ngunit may kung anong pamilyar sa kanyang mga mata. Kamusta po kayo, Lolo? Tanong ng doktor. May nararamdaman pa po ba kayong sakit sa dibdib? Mahina siyang ngumiti. Kaunti na lang, hiho. Marahil pagod lang ang katawan, pero ang puso, matagal nang handa. Tumawa ng marahan ng doktor. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Marami pa po kayong pwedeng magawa. Habang kinakausap siya, napansin ng matanda ang maliit na pilat sa pisngi ng doktor. Isang pilat na parang naaalala niya. Parang nakita na kita noon, mahina niyang sabi. Ngunit hindi na siya tinugon ng doktor. Bagkus, ngumiti lang ito at inayos ang kumot sa kanya. Magpahinga po kayo, Lolo. Bukas, mas maayos na po ang pakiramdam ninyo. Bago lumabas ng silid, iniwan ng doktor ang isang tasa ng mainit na sabaw sa maliit na mesa. Lugaw po ito, sabi niya, para mainitan ang tiyan. Napalunok ang matanda. Lugaw. Parehong amoy, parehong lasa. Habang tinitingnan niya ang tasa, biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga dekada ng nakaraan, ang karinderya, ang batang gutom, at ang boses na nagsabing, "Salamat po." Napaluha siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hiwaga ng sandaling iyon. Panginoon, bulong niya, kung ito man ang huling araw ko, salamat sa lugaw na ito at sa paalalang hindi pala nasasayang ang kabutihan. Sa labas ng silid, nakatayo ang doktor, nakasandal sa pader. Pinunasan ang luha sa kanyang mata. Mahina niyang binulong sa sarili, "Lolo, ako yun. Ako yung batang pinakain mo noon." At sa gabing iyon,
Habang ang matanda ay payapang nakatulog, ang kabutihan ay muling nagbalik. Sa anyo ng pag-asa, sa anyo ng pag-aalaga, sa anyo ng isang lugaw na mainit sa malamig na gabi. Kinabukasan, maagang nagising ang matanda sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Ang mga mata niya ay pagod, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, naramdaman niyang magaan ang dibdib niya. Sa tabi ng kama naroon pa rin ang tasa ng lugaw, malamig na ngunit nananatili ang amoy ng luya at sabaw. Sa sandaling iyon parang naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Magandang umaga po, Lolo, bati ng doktor. Bitbit nito ang clipboard at ngiti na parang sinag ng umaga. Ay Doc, salamat at bumalik ka, tugon ng matanda. Mukhang dahil sa lugaw mo kagabi, gumaan ang pakiramdam ko. Tumawa ng marahan ng doktor. Baka po dahil hindi lang lugaw ang ininom ninyo? Baka dahil ramdam ninyo na may nag-aalala sa inyo? Napangiti ang matanda ngunit biglang napatingin sa doktor ng matagal. Dok, mahinang sabi niya. Pwede ko bang malaman? Saan ka nag-aral? Sa Maynila po, Lolo, sagot ng doktor. Pero lumaki ako sa isang maliit na bayan. Doon ako unang natutong mangarap at doon din ako unang natutong magpasalamat. Tumango ang matanda. May kung anong kirot at saya na magkasabay niyang naramdaman. Magaling kang doktor, Hisyo, sabi niya. Kita ko sa mga mata mo, hindi lang utak ang ginagamit mo sa trabaho mo, kundi puso. Sa sandaling iyon, tila may gustong sabihin ng doktor, ngunit pinigilan niya muna. Lumapit siya, inayos ang kumot ng matanda, at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Lolo, mahinang sabi niya, kung sakaling may dumating na araw na hindi mo na ako maalala, gusto kong malaman mo lang na ang kabutihan mo noon hindi kailanman nawala. Napakunot ang noo ng matanda. Anong ibig mong sabihin, Hijo? Ngunit ngumiti lang ang doktor at saglit na tumingin sa barya na nakalagay sa mesa. Ang ganda po ng baryang ito, sabi niya. Matagal na siguro ito sa inyo. Oo, sagot ng matanda. Ito ang paalala ng kabutihan na minsan kong ibinahagi sa isang batang gutom sa kalye. Hindi ko na siya nakita mula noon. Tahimik ang doktor. Inabot niya ang barya, hinaplos ito gamit ang hinlalaki at sa mahinang tinig ay sinabi, baka po, hindi ninyo kailangang hanapin. Nagulat ang matanda. Anong ibig mong sabihin? Tumitig ang doktor sa kanya, may ngiti ngunit may luha na rin sa gilid ng mga mata. Lolo, mahinang sabi niya. Ako po yon. Ako yung batang pinakain ninyo ng lugaw sa karinderya. Maraming taon na ang nakalipas. Tahimik ang mundo sa sandaling iyon. Ang mga tunog ng ospital ay tila nawala. Walang ingay, walang yabag, tanging tibok lang ng puso ng matanda ang naririnig. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mukha ng doktor at doon niya nakita ang maliit na pilat sa pisngi. Ang parehong pilat na nakita niya noon sa batang iyon. Panginoon, mahinang sabi niya, habang pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Ikaw nga, anak, ikaw nga pala. Lumapit ang doktor, marahang hinawakan ang kamay ng matanda at sa tinig na nanginginig ay nagsabi, ang kabaitan mo po noon, hindi ko nakalimutan. Ang barya na ibinigay mo, ang lugaw na pinakain mo, yun ang naging simula ng lahat para sa akin. Dahil doon, nangako ako sa sarili ko na balang araw, ako naman ang tutulong sa iba. Humagulgol ang matanda, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na tuwa. Salamat anak, sabi niya. Ngayon alam ko na hindi pala nasasayang ang kabutihan. Sa sandaling iyon, nagyakapan silang dalawa. Ang matandang minsang nagbigay ng pag-asa at ang batang minsang tumanggap nito. Sa labas ng bintana, unti-unting sumikat ang araw. Ang mga sinag nito'y tumama sa barya sa mesa, kumikislap sa liwanag,
Parang paalala ng aral ng buhay. Ang kabutihan, kapag itinanim, babalik sa tamang panahon, sa paraang mas maganda, mas totoo at mas masaya. Mula ng araw na iyon, nag-iba ang lahat sa silid ng ospital. Araw-araw, dinadalaw ng doktor ang matanda, hindi lang bilang pasyente, kundi bilang isang taong mahalaga sa kanya. Kumusta po ang pakiramdam ninyo, Lolo? Tanong ng doktor tuwing umaga. Mas magaan na, anak, sagot ng matanda. Siguro dahil araw-araw, nakikita ko ang bunga ng kabutihan. Ngumiti ang doktor, ngunit sa likod ng ngiti ay naroon ang luha. Sa bawat paglagay niya ng gamot, sa bawat pag-adjust ng kumot, ramdam niya ang lalim ng koneksyon nila. Parang hindi lang katawan ng kanyang ginagamot, kundi pati ang alaala ng kabutihan na bumabalik. Minsan habang tahimik silang magkasama, sinabi ng matanda, "Anak, sa totoo lang, wala akong anak, wala ring naiwan na pamilya. Pero ngayon, parang may apo na akong tunay." Marahang humawak ang doktor sa kamay ng matanda. "Ako na po yun, Lolo. Ako na po ang mag-aalaga sa inyo hanggang sa kaya ko." Sa sandaling iyon, hindi na nila kailangan ng salita. Ang katahimikan sa silid ay naging musika ng pag-ibig na walang dugo, ngunit totoo. Tuwing gabi, bago siya umuwi, tinitiyak ng doktor na komportable ang matanda. Minsan, nagdadala siya ng lugaw, hindi para kainin, kundi bilang paalala ng simula ng lahat. "Lolo," sabi niya minsan, "naaalala ko pa ang amoy ng lugaw na pinakain mo sa akin noon. Parang amoy ng bahay, amoy ng kabataan." Napangiti ang matanda. "Ngayon alam ko na kung bakit sinasabi ng mga tao na ang kabutihan ay gamot din. Kasi simula nang dumating ka, kahit di ko pa naiinom ang gamot, gumagaan na ang pakiramdam ko." Tumawa silang dalawa. Tahimik ngunit totoo. Sa mga mata nila, may mga luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito'y luha ng pasasalamat. Bago umalis ang doktor ng gabing iyon, nag-iwan siya ng maliit na papel sa tabi ng kama. Sa papel nakasulat, "Lolo, salamat sa lugaw. Hindi lang tiyan ko ang napawi mo noon, kundi pati ang takot ko sa mundo. Ang kabutihan mo, iyon ang dahilan kung bakit ako naging doktor." Nang mabasa ito ng matanda, humawak siya sa dibdib at pumikit. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang buo na siya. Wala nang kulang, wala nang tanong. Ang kabutihan na minsan niyang ibinahagi, ngayon iyon na rin ang kanyang gamot. Umaga na. Ang liwanag ng araw ay marahang pumasok sa silid ng ospital, sumasayaw sa mga kurtina at hinahaplos ang mukha ng matanda. Sa tabi ng kama, may bulaklak na sariwa. Sa ibabaw ng mesa, isang sobre. Kulay puti, maayos na nakalagay at may nakasulat na mahinhing mga salita para kay Lolo mula sa batang gutom. Napatitig siya dito ng matagal bago niya marahang binuksan. Sa loob ay may isang liham at isang lumang barya, ang parehong barya na inabot niya maraming taon na ang nakalipas. Niyakap niya ito sa kanyang palad at habang binabasa ang liham, nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Luha ng tuwa, ng pasasalamat, ng kabutihang nagbalik. Sa liham nakasulat, "Lolo, ang kabaitan niyo po noon, hindi ko nakalimutan. Ang lugaw na pinakain niyo sa akin ay hindi lang pagkain. Iyon po ang unang pagkakataon na naramdaman kong may taong nagmamalasakit sa akin. Nang araw na yon, nangako ako sa sarili ko na kapag ako'y lumaki at nagtagumpay, ako rin ay tutulong sa iba. Ngayon ako na po ang doktor na nag-aalaga sa inyo at ang bayad sa kabutihan ninyo noon ay hindi pera o utang, kundi pag-asang ipapasa ko rin sa iba tulad ng itinuro ninyo sa akin. Salamat po, Lolo. Ang kabaitan ninyo ang naging ilaw sa buhay ko." Dr. Ramon Villanueva. Nang matapos niyang basahin, pinunasan ng matanda ang mga mata at marahang inilagay ang liham sa dibdib niya. Tumingin siya sa labas ng bintana
kung saan ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang mga sinag nito'y parang yakap ng Diyos, mainit ngunit mahinahon, nagsasabing, natapos mo ng may kabutihan ang iyong paglalakbay. Kinuha niya muli ang barya, pinisil ito sa pagitan ng kanyang mga daliri at mahinang ibinulong. Ibinabalik ko sa iyo, Panginoon, ang kabutihan na minsan mong ipinahiram sa akin. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Sa pintuan ng silid, pumasok ang doktor. May dalang mainit na lugaw. Lolo, almusal na po. Salamat anak, sagot ng matanda. Pero ngayong umaga, busog na ako, hindi sa pagkain, kundi sa pag-ibig. Nagkatawanan silang dalawa at ang kanilang tawa ay umaling-aungaw sa loob ng silid, parang musika ng dalawang kaluluwang nagtagpo muli. Sa labas, ang araw ay tuluyan ng sumikat at ang liwanag nito ay bumalot sa buong ospital. Sa ibabaw ng mesa, ang lumang barya ay kumikislap sa sikat ng araw, simbolo ng kabutihan na hindi namamatay at paalala na minsan ang pinakamaliit na tulong ay nagiging pinakamalaking biyaya sa dulo ng buhay. Nakatitig lang ang matanda sa sobre sa kanyang kamay. Marahan niya itong binuksan, takot na baka sa sandaling mabuksan niya, maglaho ang mahiwagang koneksyon sa pagitan nila ng doktor. Ang papel sa loob ay may bahagyang luma na, ngunit maayos ang pagkakasulat. Bawat letra ay parang hinugot sa puso. Dahan-dahan niyang binasa. Lolo, kung mababasa niyo ito, ibig sabihin ay oras na para kong ibalik ang biyayang minsan niyo pong ibinahagi sa akin. Marahil hindi niyo na ako naaalala. Isang batang marumi, gutom, at halos mawalan ng pag-asa sa mundo. Noong araw na yon, habang lahat ay lumalakad palayo, kayo lang ang lumapit. Binigyan niyo ako ng lugaw at ng ngiti na hindi ko malilimutan habang buhay. Hindi niyo po alam, Lolo, pero ang gabing yon ang nagbago ng buhay ko. Dahil sa inyo, naniwala akong may kabutihan pa sa mundo at dahil doon, nangako ako na kapag dumating ang araw na kaya ko nang tumulong sa iba, gagawin ko rin ito. Lumipas ang mga taon, nag-aral ako ng mabuti. Tuwing napapagod ako, iniisip ko ang mukha niyo. Ang mata ng taong tumulong sa akin nang walang hinihinging kapalit. At ngayon, Lolo, ako na ang doktor na nag-aalaga sa inyo. Hindi ko po sinabi agad dahil gusto kong maalala ninyo ako sa paraang totoo. Hindi bilang batang tinulungan, kundi bilang taong natutong magmahal at magpasalamat dahil sa inyo. Ang kabutihan niyo po noon, hindi ko nakalimutan. At ngayon, gusto kong sabihin, kayo ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Salamat sa lugaw, Lolo. Pero higit sa lahat, salamat sa aral na ang kabutihan kapag itinanim, tutubo sa puso ng iba. Ang barya na ito, sa inyo ito nagsimula. Ngayon ibinabalik ko ito bilang simbolo ng kabutihan na hindi naglalaho. Sa bawat buhay na maililigtas ko mula ngayon, dala ko ang pangalan ninyo at ang alaala ng isang taong naniwala sa kabutihan ng tao. Mahal ko po kayo, Lolo. Kahit hindi tayo magkadugo, kayo ang naging unang pamilya ko sa mundong ito. Dr. Ramon Villanueva. Pagkatapos niyang basahin, tumulo ang mga luha ng matanda sa papel, mga patak ng pasasalamat, hindi ng lungkot. Pinisil niya ang lumang barya sa kanyang palad at marahang inilagay ito sa ibabaw ng liham. Salamat anak, mahina niyang sabi. Hindi ko akalain na sa isang mangkok ng lugaw may batang matututong magmahal sa mundo. Tahimik siya sandali habang pinagmamasdan ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana. Panginoon, bulong niya, kung ito man ang huling liham na mababasa ko. Salamat po dahil tinuruan ninyo akong magmahal ng walang hinihinging kapalit. Sa labas ng silid dumaan ang doktor, tahimik lang
At sa huling sandali bago siya lumabas ng ospital, narinig niyang mahina ang tinig ni Lolo. Anak, ipagpatuloy mo ang kabutihan. Huwag mong hayaang matapos sa akin ang aral na ito. Ngumiti ang doktor at tumugon sa sarili. Hindi po, Lolo. Habang may buhay, ipapasa ko ang kabutihan na sinimulan ninyo. Sa sandaling iyon, tila naghalo ang liwanag ng araw at ang mga luha ng pasasalamat. At sa mesa, nanatiling magkatabi ang liham at ang barya. Dalawang simpleng bagay, ngunit puno ng pinakamalalim na kahulugan ng buhay. Ang kabutihan, kapag itinanim sa puso, nagiging liham ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Mag-isa si Lolo sa silid, tahimik. Tanging tunog ng hangin at mahinang tiktak ng orasan ang maririnig. Sa ibabaw ng kanyang dibdib, nakalapat ang liham ni Dr. Ramon at sa kanyang kamay mahigpit niyang hawak ang lumang barya. Dahan-dahan siyang tumingin sa bintana kung saan ang liwanag ng araw ay dumadaloy, tila yakap ng langit. Sa kanyang mga mata, kumikislap ang mga luha. Ngunit kakaiba ang mga luha ngayon. Hindi ito luha ng lungkot o panghihinayang, kundi luha ng kapayapaan. Panginoon, mahina niyang sambit. Maraming salamat. Sa haba ng buhay ko, hindi ko man naipundar ang maraming bagay, pero nakapagtanim ako ng isang kabutihan. Tumigil siya sandali. Pinunasan ang mga luha at tuloy niyang sinabi, hindi ko akalain na sa isang mangkok ng lugaw, may batang matututong magmahal sa kapwa at iyon ang magbabalik ng pag-asa sa akin ngayon. Marahan niyang inilagay ang barya sa tabi ng liham, saka ngumiti ng banayad. Ito pala ang tunay na yaman sa buhay, bulong niya. Hindi bahay, hindi pera, kundi mga pusong natutong magpasalamat dahil sa kabutihan mo. Sa sandaling iyon, pumasok si Dr. Ramon sa silid, may dalang tasa ng mainit na sabaw. Lolo, lugaw po ulit, sabi niya, sabay ngiti. Tumingin si Lolo at ngumiti rin. Aba, paborito ko na talaga tong lugaw mo, anak. Tumawa silang dalawa, ngunit kapwa alam nilang may mas malalim na kahulugan ang bawat ngiti. Umupo ang doktor sa tabi ng kama. Marahang hinawakan ang kamay ni Lolo. Lolo, sabi niya, marami pa po kayong naiwan na aral. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng makakarinig ng kwento ninyo. Anak, sagot ni Lolo, kung meron man akong gustong iwan sa mundo, yun ay ang paalala na hindi kailanman nasasayang ang kabutihan. Umiling ang doktor, pinunasan ang sariling luha. Hindi po nasayang, Lolo. Nabuhay po ako dahil sa kabutihan ninyo. At habang may hininga ako, ipapasa ko yun sa iba. Tahimik silang naghawak ng kamay. Walang salita, walang kailangan pang ipaliwanag. Sa pagitan ng katahimikan, tumutulo ang mga luha ni Lolo. Mga luha ng pasasalamat, mga luha ng kalayaan mula sa lahat ng bigat ng nakaraan. Sa labas, maririnig ang huni ng mga ibon at ang malambing na simoy ng hangin. Ramon, mahinang sabi ni Lolo, anak, ipagpatuloy mo ang kabutihan. Kapag may batang gutom sa kalsada, huwag kang magdalawang isip, pakainin mo dahil baka siya ang susunod na magpapasa ng kabutihan. Tumango ang doktor, pinisil ang kamay ni Lolo at sinabi, Opo, Lolo, iyan po ang ipapangako ko sa inyo. Sa sandaling iyon, tila nagliwanag ang buong silid, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa kapayapaang bumalot sa kanilang dalawa. Ang luha ni Lolo ay naging mga bituin sa kanyang mukha. At sa bawat patak nito, may aral na tumatatak sa puso ng sino mang makakakita. Ang kabutihan, kapag ibinahagi, ay nagiging tulay ng pag-asa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At sa dulo ng lahat, habang pinagmamasdan ni Lolo ang doktor na parang anak niya, tahimik siyang nagdasal. Salamat sa pagkakataon na maging liwanag, kahit saglit lang. Dahil ngayon, alam kong ang buhay ko ay hindi nasayang. Sa bawat buhay ng tao,
May mga sandaling akala natin ni maliit lang, isang bariyang inabot, isang lugaw na ipinakain, isang ngiting walang salita. Ngunit sa likod ng mga simpleng sandaling iyon, may mga binhing itinatanim, mga binhing tutubo sa puso ng iba at magbibigay ng anino sa panahong sila naman ang mauuhaw sa kabutihan. Ang kwento ni Lolo at ni Dr. Ramon ay paalala sa ating lahat na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may buhay na sarili. Hindi ito natatapos sa sandaling ginawa mo ito. Lumilipad ito, dumadaan sa puso ng ibang tao at sa oras na hindi mo inaasahan, babalik ito sa iyo. Ang kabutihan ay parang hangin. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Kapag may tumulong sa iyo, mararamdaman mo ang lamig ng pag-ibig. At kapag ikaw naman ang tumulong, mararamdaman mong ikaw ay bahagi ng mas malaking dahilan. Dahilan kung bakit ang mundo ay patuloy pa ring may kabutihan. Marami sa atin, habang tumatanda ay nag-iisip, may halaga pa ba ako? Ngunit ang sagot ay malinaw. Oo, dahil ang bawat kabutihang ginawa mo, kahit noong ikaw ay bata pa, ay may patuloy na epekto hanggang ngayon. Baka hindi mo alam, pero may batang lumaki na may inspirasyon dahil sa'yo. May taong hindi sumuko dahil sa isang salita mong mabait. May pusong gumaling dahil sa ngiti mong totoo. Kaya sa mga nakikinig na ngayon, lalo na sa ating mga nakaranas na ng maraming taon, huwag mong isipin na huli na para gumawa ng kabutihan. Hindi kailanman huli. Sapagkat sa bawat mabuting gawa, nagsisimula ang panibagong kwento. Tulad ng bariyang iyon sa bulsa ni Lolo, maliit, lumang-luma pero puno ng alaala at halaga. Ang bariyang iyon ay naging simbolo ng kabutihang paulit-ulit ipinapasa. Mula sa kanya papunta kay Dr. Ramon at mula kay Dr. Ramon papunta sa mga buhay na gagamutin niya. Ganito gumagalaw ang kabutihan, tahimik, pero totoo. At sa huli, kapag dumating ang araw na tayo'y mapapagod na at lilipas na rin sa mundong ito, hindi pera o titulo ang magpapatuloy sa atin, kundi ang mga pusong nahipo natin ng may kabutihan. Dahil iyon ang tunay na aral ng buhay. Ang mabuting gawa ay hindi kailanman nawawala. Nagiging alaala ito, nagiging inspirasyon at nagiging dahilan kung bakit may liwanag pa sa mundo. Sa pagtatapos ng kwento ni Lolo at ni Dr. Ramon, marahil marami ang mapapaisip. Paano kung ako si Lolo? Paano kung ako si Ramon? Sapagkat sa totoo lang, lahat tayo ay minsan naging si Lolo, nagbibigay kahit wala nang matira. At minsan din, naging si Ramon, tumanggap ng kabutihan na bumago sa ating buhay. Ang kwento nila ay hindi lang tungkol sa lugaw o sa barya. Ito ay tungkol sa pamana ng kabutihan, isang kayamanang hindi nasusukat sa pera at hindi mananasa ng panahon. Ang pamana ni Lolo ay hindi bahay o lupa, kundi ang inspirasyong ipinamana niya sa puso ng batang tinulungan niya. Sa bawat taong tinutulungan natin ngayon, sa bawat ngiti, sa bawat kabaitan, may isang binhing katulad ni Ramon na tutubo balang araw. At kapag tumubo iyon, hindi mo na kailangang makita ang bunga. Dahil alam mong ang ginawa mo ay naging bahagi ng kabutihan ng mundo. Maraming matatanda ngayon ang nag-iisip, wala na akong maiiwan. Pero, Lolo, Lola, kung minsan, ang naiwan mong kabaitan ay higit pa sa anumang ari-arian. Ang isang mabuting alaala, isang aral ng kabutihan ay maaaring magligtas ng kaluluwa ng ibang tao. Tulad ni Dr. Ramon, isang batang gutom na ngayon ay doktor na dahil may isang matanda na naniwala sa kanya noong lahat ay lumayo. Kaya kung sa mga oras na ito'y nag-iisa ka, kung iniisip mong walang nakakaalala sa iyo, tandaan mo ito. May mga taong humihinga pa ngayon dahil sa kabutihan mong ginawa noon. May mga pusong marunong pa ring magmahal dahil tinuruan mo silang maging mabuti.
Ang kabutihan ay parang liwanag ng kandila. Kapag pinasa mo ito, hindi nawawala. Dumadami pa, kaya ipasa mo pa rin. Kahit simpleng ngiti, isang salita ng pag-asa, o isang dasal para sa iba, iyon na ang iyong pamana. At sa dulo ng buhay, kapag tinanong ka ng langit, ano ang iniwan mo sa mundo? Ngumiti ka lang at sabihin, isang kabutihan. At iyon ay patuloy pa ring nabubuhay. Dahil iyan ang tunay na pamana ng kabutihan, hindi nakasulat sa testamento, kundi nakaukit sa puso ng mga taong natulungan mo. At habang may mga pusong marunong magpasalamat, ang pangalan mo ay mananatiling buhay. Sa pagtatapos ng kwento, marahil pareho tayong natahimik. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kakaibang kapayapaan na iniwan ng kwento ni Lolo at ni Dr. Ramon. Sa simpleng barya, sa isang mangkok ng lugaw, sa isang ngiting totoo, nakita natin ang pinakadalisay na anyo ng kabutihan. At ngayon, ikaw naman, kailan mo huling tinulungan ang isang taong hindi mo kilala? Kailan mo huling nginitian ang isang taong mukhang pagod sa buhay? Kailan mo huling piniling maging mabuti kahit walang kapalit? Maaaring maliit lang ang kabutihan na iyon. Isang dasal, isang salita, isang kamay na inabot. Pero tandaan mo, sa bawat munting kabutihan, may pusong nabubuhay muli. Baka hindi mo alam, pero may batang natutong mangarap dahil sa'yo. May matandang nakaramdam ng halaga dahil sa pagbisita mo. May pusong natutong magpatawad dahil sa salita mong mabait. Ang mga bagay na akala mo'y maliit, iyon pala ang dahilan kung bakit hindi pa tuluyang nawawala ang kabutihan sa mundo. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, isipin mo, anong kabutihan ang kaya kong gawin bukas? Kanino ko maipapasa ang liwanag na minsang ibinigay din sa akin? Dahil ang kabutihan, tulad ng barya, umiikot ito. Kung saan mo ito itinanim, doon din ito babalik. Minsan sa ibang anyo, minsan sa oras na pinakakailangan mo. Sa buhay ni Lolo, ang kabutihan ay bumalik bilang pag-ibig. Sa buhay ni Dr. Ramon, ang kabutihan ay nagpatuloy bilang pangako. At sa buhay mo, baka ang kabutihan mo ngayon ay siya namang magpapagaling sa puso ng iba sa mga darating na taon. Ikaw, kailan mo huling pinili ang maging mabuti kahit walang nakatingin? Isulat mo sa mga komento ang sagot mo dahil baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng iba. Dahil sa huli, lahat tayo ay may hawak na barya sa bulsa. Isang paalala na bawat kabutihan, maliit man o malaki, ay may kapangyarihang baguhin ang buhay ng isang tao. At kung minsan, sapat na iyon para gawing mas maganda ang mundo.